Oo. Ano, doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero, hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin tama. ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang Kaya, doktor ng Pangulo? Kita nyo. Hindi po tayo Ano, maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Because the Constitution did not leave this to discretion. Section 16, Article 7 of the 1987 Constitution provides, Ano, and I nakalagay. quote, "The President shall nominate and with the consent of the Commission on Appointments, appoint the heads." Utang na loob, mag-resign ka na. O, tama nga naman. Alamin natin to. Utang na loob, BBM. Mag-resign ka na. Yeah. Yun po ang aking panalangin. Na sana mag-resign na siya. Maging humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. Kaya. At ang ating ekonomiya ay lugbok na po tayo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Meron hang lumalabas na impression o yung findings na ko. Ano na nangyari sa iyo, Bonget? Mukhang unti-unti ka nang pinahihirapan na. Yan ang ating alamin ngayong hapon. Kalagayan ni Bonget, hindi life-threatening talaga. Talaga ha, nagpapalakas pa kayo ng loob. BP Sara, huwag ka masyadong palabas-labas. Baka pagdating ng araw, hindi na kayang gumalaw ng isa, ikaw na ang upo. Senador Marcoleta, ilang senador pinuna ang walang acting cabinet secretary ni PBBM. Wala naman talaga mga aksyon yan. Diyos ko po. Puro lang mga propaganda. Wala namang ginagawa. Palasyo gawa-gawang kwento lang ang text message tungkol sa sakit. Diyos ko po, Marimar, Rudy. Kahit ano pa ang gawin yung mga kwento, nabatid na ho. Naikwento na yan. Kasi may mga tanong-tanong pa nga yung mga reporter eh. Bakit hindi nyo nga sabi sa taong bayan kung ano talaga ang sakit ng amo nyo? Bakit kailangan nyo pa itago? Baka palitan ba ni BP Sara? Baka mapalitan? Ganun ba yon? Sabihin nyo na para pag nakaredy na si BP Sara. Tama, di ba? Utang na loob, mag-resign ka na. Kita nyo na. Panawagan na yan ni Atty. Guanzon. Booking na. Nagsisinungaling si Clara. Kaso sa kalusugan ni Makoy. Agoy. Nagpapabida-bida pa ang under. Trabaho ba yan ng under na i-build up ang kanyang Diyos mio. Kahit wala naman sa trabaho. Sige, build up. Ano ito? Alamin natin ha. Binahagi ng isang batikang journalist at DDS vlogger na si Jay Sonsa ang litrato na ito mula sa St. Luke's Medical Center na tila isang implikasyon ng kalagayan ni BBM. Ayon sa kanyang post, this situation demands immediate transparency and oversight to prevent further risks to public service. Please urge to assess PBBM fitness for duty and compelled release of his complete medical records. Basahin natin ang impression. Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon, indicating clinical deterioration. Urgent surgical consultation recommended. Colonic obstruction or partial stricture from inflammation. Agoy. Absent left kidney status post-donor nephrectomy and unchanged small right renal cyst. Mild hepatomegaly without focal pathology. Mild fatty involution of the pancreas. Atherosclerotic vascular disease. Osteoporosis, degenerative osseous and disc changes.
At nang i-chat GPT nga ang larawan na ito, Kaya ito ang lumabas. I'm really sorry you're dealing with something this scary. I'll answer honestly but clearly, without sugarcoating. Short answer, this finding is potentially life-threatening. agoy. If not treated urgently, but it is often survival with prompt hospital care and surgery. Heto pa ang komento ng isang netizen. ChatGPT hindi nagsisinungaling tapos sasabihin daw nung under, hindi naman daw life-threatening. Ito, tinanong na si ChatGPT. Ngayon, ano sumatotal niyan? Tatakbo ang araw. Baka pag hindi maagapan, sigurado. What the report is saying simple terms. Main urgent Yeah. finding severe sigmoid diverticulitis with perforation. Diverticulitis, infection, inflammation of small pouches in the colon. Perforation, a hole in the intestine. This can leak infection into the abdomen. Agoy. Life-threatening if not treated fast. It also mentions extensive mesenteric pagmon, a large inflammatory infected mass, clinical deterioration. The condition is worsening. Urgent surgical consultation recommended. Possible Hartmann's procedure. Removal of diseased colon, sometimes with colostomy. Or Agoy. image-guided drainage if there's an abscess. This means doctors are strongly advising immediate surgical evaluation. Other important Yan, pag hindi yan naagapan, sigurado magkakaroon ng sakit yan sa bituka. Kasi ayun ang sinasabi na dito eh. Kung hindi yan magpapagamot ng agaran, delikado. Isipin nyo sa bituka, napakahirap po. Tapos na niyayabang-yabang nila, hindi pa raw pwede kumain ng steak. Hindi na nga makapag-digest na maayos ang bituka nyo, mag-i-steak pa kayo. Tigil-tigilan nyo na ang yabang-yabang, baka sa susunod, hindi na kayo makapag-yabang-yabang. Diba? Papalitan na kayo ni Bibi Sara. Kasi ito, left kidney absent, already removed. Naku, findings, secondary. Possible bowel obstruction or narrowing due to inflammation. Ayan na, Left kidney pamamaga. absent, already removed. Donor nephrectomy. Right kidney cyst, small unchanged, not urgent. Mild enlarged liver, no tumor seen. Fatty changes in pancreas, atherosclerosis, hardening, calcification of blood vessels, osteoporosis, and spine Meron pa, degeneration. These are not Dala ng yan eh. Dala ng pagkatanda, tapos, dala ng sama ng ugali. Sama ng katawan ba? Yung, pag tumatanda ka, sign of aging, sabagay matanda na pala. Doon naglalabasa na. Ngayon, magandang gawin nyo, pag hindi na kaya magtrabaho, hindi na kaya mamuno, ipasa muna kay BP Sara. Para naman gumanda-ganda naman kahit papano ang bansang Pilipinas. Kasi kung pipilitin mo, hindi mo naman kaya na, tama na. Diba? Kaya dito, booking ang kasinungalingan. Sino ang nagsabi niyan? Ito. Alamin natin dito kasi meron na nagbubuking dito. Sinungaling sino? Alam nyo naman si Ander. Huling nakita sa publiko si Marcos Jr. noong January 22, 2026 sa pamamagitan ng isang video message kung saan direkta niyang sinagot ang mga tanong hinggil sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Mula noon, ilang aktibidad na sa labas ng Malacanang ang kanyang nilaktawan, kabilang ang pagbubukas ng mga bagong kiosk sa Pasig River Esplanade at isang education event sa Ilocos Norte, habang pansamantalang nililimitahan ang kanyang public engagements. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office na ang Pangulo ay nagpapagaling mula sa diverticulitis. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kamakailan lamang ay bumalik mula sa medical care ang Pangulo at patuloy na minomonitor ng kanyang medical team ang maayos at tuloy-tuloy na pagbuti ng kanyang kalagayan. Ipinaliwanag niya na habang nakatuon ang Pangulo sa mga kritikal na tungkulin, maaaring kumatawan sa kanya ang Executive Secretary at iba pang miyembro ng gabinete sa ilang engagement bilang kanyang alter ego.
Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na patuloy na umiigi ang kalusugan ng Pangulo at walang nakikitang dahilan upang maglabas ng medical bulletin dahil hindi itinuturing na life-threatening ang kanyang kondisyon. Nako. Ayon sa kasinungalingan yan. palasyo, karaniwan lamang ang paglalabas ng medical bulletin kung may seryosong karamdaman at sa kasalukuyan ay sapat na ang mga impormasyong ibinibigay sa media tungkol sa kalagayan ng Pangulo. Noong nakaraang linggo, inilagay sa medical observation si Marcos Jr. at inabisuhan ng kanyang mga doktor na magpahinga ng humigit kumulang 1 linggo. Ah! Sa isang panayam, sinabi ni Recto na natural lamang ang ganitong payo ng mga doktor at inihalin tulad Ano ito pa to? sa karanasan niya mismo matapos dumanas Diyos ko ng po. parehong sakit noong nakaraang taon. Sa kabila ng kanyang pansamantalang pagliban sa ilang aktibidad, nilinaw ng Malacanang na nananatiling aktibo ang Pangulo sa loob ng palasyo at patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin habang inuuna ang ganap na paggaling. To kaya? Pero sa isang panayam, tila may pinagtatakpan si Claire Castro matapos nitong sabihin na sapat na ang mga impormasyong galing sa Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan. Dahil Panoorin natin kasi muntik na siyang mapikon sa interview ng isang reporter. Doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin Tama. ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang Kaya doktor ng Pangulo? Kita nyo. Hindi po tayo Ano, maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting Doktor ba sakit. siya? Yung medical Doktor ba yung boss mo? Doktor ba? Sinabi daw niya na hindi life-threatening. Talaga ba? Bakit sinabi doon na sa chat GPT, delikado? Itago nyo pa, galingan nyo! bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang Yan medical yun. treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsabi, ma'am. Tama. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Bastos Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Okay, So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Nakita nyo. Tawa to si ate reporter. Alam mo yung talagang desididong-desidido siyang malaman ng taong bayan kung ano talagang tunay na kalagayan ni Agva. Kasi alam mo yun, parang nakikita ko kay ate. Kaya ate, excited din siyang malaman eh. Oo. Pinagyabang pa niya, meron siyang source na doktora from St. Luke's din. Ganyan ka-eager si ate na mabuko kung ano talaga, okay, ang kalagayan ni Agva. Siguro nagsasawa na rin yung mga reporter na yan. Katulad ng taong bayan, nakakaumay na yung ginagawa yung pagsisinungaling, pambubudol, yung pagtatakip. Tama. Diba? Dito sa katanataduhan ng Pangulo, Oo. ng administrasyon. Ngayon naman, yung health condition niya, pinagtatakpan niyo pa rin. Taka na hanggang kailan yung pagtatakpan yan. Oo. According sa gilid-gilid ng mga sources natin, Ayan. nasa critical na condition daw. Okay, si Agva. Agoy. Diyos ko po, delikado yan. Oo. Sumatotal niyan. Umiigsi, ano? Nako po, paano kaya yung wish ni Miss Cara David? Sigurado, baka mamaya, magkatotoo na. Wish ni Miss Cara David, eto na naman. Oo, mas maganda ito. Nandun yung question na kung makakasurvive ba ito. Agay! Diba? Medyo critical to ha? Para may tanong na kung makakasurvive ba si Agva. Diba? Itong si Mars, pilit na pilit. Pinanindigan mo talaga yung Mars! abogadang katuwiran, laging pangtanga. O yun, Siya nga. ayun, nadali mo. Meron pang mas reliable pa kaysa sa doktor pagdating sa health condition ng isang Tama. pasyente. Na para ipagpipili Wala alam niyo naman sustansya ng brain yan kulang. 'Di ba? Hindi mo masabi kung ano talaga yung sakit at pagtatanggol mo pa. At tinanong ng reporter, mas reliable pa yung doktor kasi alam nila yan. Mas reliable daw yung Pangulo. Ay, Pangulo pala.
'Di ba? Isipin yung mga kasama. Lahat na lang pinagtatakpan nila. Pwede naman nila sabihin, "Oh, ito ang Pangulo, merong, karamdaman. So, kailangan magpagaling." Oo. Ito, sabi rito, hindi naman daw life-threatening. Ano meron? Bakit nanganganib? Ayun, sabi Muling ha. hindi nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang aktibidad sa Malacanang araw Oh. ng Miyerkules matapos sundin ang payo ng mga kanyang mga doktor na magpahinga kasunod ng kanyang pagkakaospital noong nakaraang linggo. Samantala, inilahad ng palasyo na hindi na kinakailangang maglabas ng medical bulletin Bakit? hinggil sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo dahil hindi naman daw life-threatening ang kondisyon nito. Nako po. Si Creslin Catarong magbabalita. Pinagtakpan pa talaga. Sa Gawad Lingkod Bayani event sa Malacanang araw ng Miyerkules, si Executive Secretary Ralph Recto ang kumatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, inaasikaso ni Pangulo Marcos ang mga dokumento at patuloy na nagtatrabaho habang sinusunod ang payo ng mga doktor na kaunting pahinga lang matapos siyang isailalim sa medical observation dahil sa diverticulitis. Dagdag ni Recto, wala umunong dapat ikabahala sa kalusugan ng Pangulo at maayos ang lagay nito habang nagpapagaling. Konting pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit ang sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Tigilan mo nga kami. Ang dami mong alam. Ngayon, meron hong bali-balita, umuugong na kung sakasakali na daw, kung sakali daw na hindi kaya magtrabaho nito ni Pangulo, ito raw si Teklo ang haliliwaw. Anong alam mo dyan? Tigil-tigilan mo kami. Oo, alam mo lang pandodorobo. Yung PhilHealth pakibalik na. Wala pa kaming balita. Diba? Senator Marcoleta, ilang senador, pinuna ang 8 acting cabinet secretaries. Acting na ito. Puro acting na lang. Diyos ko po, ayaw nyo mag-appoint. Bakit? Baka kalaban nyo, ma-appoint nyo, yari kayo. Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I rise today to raise a constitutional alarm. We are witnessing an unusual Yan. situation in our bureaucracy today. Threaten the well-being of our kababayans. A growing number of crucial government agencies are being led not by duly confirmed cabinet secretaries, but by officials merely serving in an acting capacity. And this brings us to a disturbing reality in our bureaucracy today. Mr. President, what is at stake is not merely the reputation of individuals, but the integrity of our public institutions. As we speak, several key government agencies are being run by acting secretaries, officials who wield immense power, control billion-peso budgets, and approve critical infrastructure projects, yet have not undergone confirmation. These agencies include 1, Office of the Executive Secretary, Department of Finance, Department of Public Works and Highways, number 4, Department of Justice, number 5, Department of Budget and Management, 6, Department of Environment and Natural Resources, Dami. 7, Department of Transportation, and the last, the Presidential Communications Office. Nako, PCO. Hindi ito mga maliliit o mga basta-bastang ahensya, Mr. President. These are core institutions of our government. They control our money. Yan. They enforce our laws. They build our infrastructure. They defend sovereignty. They speak for the President and the Republic. They are alter egos of the President. Nevertheless, they are run by officials whose appointments or nominations have never been submitted to the Commission on Appointments for confirmation. Why does this matter, Mr. President? Because the Constitution did not leave this to discretion. Section 16, Article 7 of the 1987 Constitution provides, and I nakalagay. quote, "The President shall nominate and with the consent of the Commission on Appointments, appoint the heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls or officers of the armed forces from rank of colonel or naval captain,
and other officers whose appointments are vested in him in this Constitution. The Constitution is very clear, Mr. President. It compels the President to nominate or appoint heads of executive departments, among others, and submit their appointments to the CA. The word shall makes it mandatory, not optional, restrictive, not permissive. Yet this constitutional command is being defied. Let me be precise, Mr. President. Yan. There is nothing inherently illegal about an acting secretary. The law allows it. The continuity of the government demands it. But what is dangerous is when Yan. acting becomes permanent by design. Agoy, ayun na. Ha? Kasi pag namumulo ka, dapat nakatalaga mo na lahat ng cabinet official mo. Eh. Kasi nga nangyayari ngayon, for appoint, halili, Diyos ko po. Tapos bigla na lang. Oh, nangyayari nga eh. Isang 4-star general, sinibak, binigyan ng pwesto, tapos nag-promote sila ng 4-star general. Ang gulo, di ba? Ngayon lang tayo nakakita ng ganun. Ngayon, puntahan natin yung usapin, bakit nananawagan na si Atty. Guanzon dito kay Bang Ngag. Pag hindi mo na kaya, utang na loob, mag-resign ka na. Tama nga naman. Alamin natin to. Utang na loob, BBM. Mag-resign ka na. Yeah. Yun po ang aking panalangin. Na sana mag-resign na siya. Maging humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. Ayan. At ang ating ekonomiya ay lugmok na po tayo. Bago po tayo tuluyan dumapa sa kahirapan. At pagka laganap yung gutom, bumaba na po siya. At tayo po mga Pilipino, sa 2028, mamili po tayo ng presidente, senador, congressman, na hindi Tama. magnanakaw. Yun lang po ang hiling ko sa inyo. So paano po, Mama Bing, lahat ng to nangyayari and we only have 2 years to go. So does that mean that our country needs to wait for another 2 years for this all to end? For all these corruptions? At nakakalungkot yung ekonomiya as a result. Stock market, bagsak. Dollar, 59.45. Opo. Sabi na, mas okay ngayon sa OFW kasi mataas ang dollar. Anak, ilan lang naman ang OFW? Paano naman tayo na yung mga Na regular na tao. na mafe-feel natin pag mataas ang dollar, tumataas din yung mga bilihin. Correct. Tama. Kasi yung iba, ini-export din yung mga material ba? Opo. Yung ini-export yung materials na ginagawa ng mga produkto. The cost is higher, so they sell it to us higher. Plus may VAT pa tayo na 12%, mataas na VAT sa buong Asya. Sa tourism, bagsak. Ano ba yan si Secretary Franco? Secretary Franco, with respect, you're good looking. You're good looking. Ma'am, you're so good looking. That is not the forum for your pictures. We're trying to promote the country. You promote our beaches, the people, nature, ganyan. So anyway, illiteracy. Grabe, functionally illiterate, 80%. Opo. Grabe naman. Alam mo ba, kami noon, sa Cadiz West Elementary School, grade 1, nagsusulat na kami at nagbabasa. Pero Binisaya, ha? But me, because I was bilingual, because of my parents, we spoke English at home. Pag hindi ka marunong magbasa at magsulat at 7 noon, in the 1960s, hindi ka aakyat sa grade 2. Hindi ka ma-accelerate po. Yes. Opo. Ngayon, marunong ang Pilipino magbasa, pero hindi niya pala naiintindihan. Opo. Comprehension. Hirap niyan. Kasi yung mga libro nasa English, yung mga manual ng trabaho, English. How did we get to this? Ngayon lang nagising si BBM. All of a sudden, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. So, Talaga to si BBM, oh. Pati doon sa United Arab Emirates, ubo-ubo na lang siya eh. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ay, bakit? Saan po ba tayo pupunta? Ha? Magmamigrate na ba kami? Ha? Lunod na ba kami sa utang at mag-exodus na kami? Saan ba tayo pupunta? Hindi kami sasama sa iyo. Ikaw lang. Diba? Grabe ka. Nakakumunoy na nga eh.
Yan na kami sa Kumunoy, oh. Ang solusyon niya lang, pupunta tayo sa bagong Pilipinas. Grabe naman. Tingnan talaga ni BBM sa atin, gaga na talaga tayo. Tanga na talaga tayo. Yan na masakit sa akin. Ganito na ang problema. Alam na nila na ganyan kalala ang problema. Bibigyan lang tayo ng solusyon na piecemeal. Yun. Oo. Inspection siya ng water purifier doon sa province ko. Parang gago ka doon. Water purifier na barangay project, nandun ang presidente, gano'n. May bagong eroplano ang Philippine Airlines. Gano'n siya. Bakit? Ikaw bang, ano ba yan? Credit mo ba yan na may bagong eroplano? Naka-discover ng more gas sa Malampaya 2. Opo. Bakit? Ikaw ba nag-discover? Bakit ikaw nag-report niyan? Korporasyon yung nag-discover niyan? Ano ba? Alam mo kung minsan naiiyak na lang ako, kaya kung minsan at night, and I don't tell this, I cry silently and I pray. Because like many people, lalo na the poor, feeling ko another 2 years. Yeah. Diba? Parang, Wala nang hope. ayoko naman mangyari na babagsak talaga ang ekonomiya. For the United States and other countries to say, di ba what happened to Ferdinand Marcos when the United States, America said, you better have a snap election because hindi na kaya. Di ba? Mga tao nyo, they're protesting every day and these human rights violations, di ba? And the deficit. Ngayon, what do you have? You have a deficit budget every year that BBM and his cohorts in Congress. We have a deficit budget. Grabe, no? Kung matino lang sana ang gobyerno at namumuno, walang deficit eh. Kayang i-balance yan eh. Yung mga utang mababayaran, yung infra maganda, kaso wala eh. Ang balita, dinugas yung mga basura na nasa maleta. Pinasok ng pinasok doon sa bahay ni Balulong sa Forbes at doon sa nabalita na sinabi ni Saldico na dinideliver sa Malacanang. O, somewhere in Malacanang, sabihin na natin. Di ba? Palasyo, gawa-gawa kwento ang text message tungkol sa sakit. Hindi ho biro kasi ang sakit na nababalita. Kung kayo ho ay para sa inyo ay biro lang yung balita na yun, para sa mamamayang Pilipino, nais nilang malaman. Kasi kung may kapasidad pa bang mamuno ang Pangulo. Kung wala na, si BP Sara, nandyan lang yan. Handang-handa siyang i-take over ang lahat. Ganun lang, simplihan lang natin. Ang mga kumakalat umanong text messages na dahil raw sa illegal na droga, kaya lumalala ang sakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Gawa-gawang kwento lang daw yan, kaya hindi dapat paniwalaan. At para sa update live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, kamusta na ba ang Pangulo at nagpakita na ba siya sa mga events dyan sa Malacanang? Nako, Ruth, no show pa rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga event dito sa Malacanang. Ang una niya dapat pupuntahan ay yung awarding ceremony, pagkilala para doon sa mga government workers na maganda yung naging performance. Alas 9 yan dapat ng umaga kaninang umaga dito pa rin sa Malacanang, pero hindi siya nagpakita dyan. Sa halip, si Executive Secretary Ralph Recto ang naging kinatawan niya at nanguna dito sa awarding ceremony. Ang paliwanag naman ni E.S. Recto, kahit naman sino na nagkakaroon ng sakit, kailangan din naman magpahinga. Siya raw mismo na-diagnose na nagkaroon din ng diverticulitis noong nakaraang taon at kinailangan din naman niya na magpahinga ng 1 linggo kada episode. Doon sa 2 beses na diagnose siya nito. Pero sa ngayon daw, ang sinasabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kailangan na mag-release pa sila ng medical bulletin dahil inire-release lang daw itong medical bulletin kapag serious yung kondisyon ng isang Pangulo. Pero sa ngayon, mismong si PBBM naman daw nagsabi na hindi naman daw ito life-threatening. And aside from that, nagbibigay din naman daw ang Malacanang ng update every now and then kung ano na yung nangyayaring progress at improvement doon sa health condition ni PBBM. Pero tama ka, pinabulaanan din, Ruth, ng Malacanang yung kumakalat na text message na sinasabi na lumalala daw itong acute na diverticulitis na
Lumalala na talaga. nakuha nitong si PBBM at ang sinasabi ng Malacanang dahil daw unknown ang number nito, ibig sabihin unknown din ang source nitong information na ito. Kaya malinaw na gumagawa lamang daw ng istorya yung nagpapakalat nito at hindi dapat paniwalaan. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Malacanang. Well, it's only natural for Tigil-tigilan nyo na kami. Yan lagi ang sasabihin nyo, natural, natural. Doktor na makapagsasabi niyan. Pero dapat, meron kayong report sa taong bayan. Kailangan nyo magbigay ng report. Bakit kailangan nyo itago? Para saan? Para magawa nyo naman kung ano yung mga balak at plano nyo. Kung sakaling hindi na kaya magtrabaho niyan, meron kayong i-appoint. Hindi naman pwede yun. Kaya nga nagkaroon ng vice president. Para pag hindi nyo na kaya, si vice president na magte-take over. Oo, tsaka nasa ano na yan nabasa na yan sa tarot. Babae ang susunod na presidente. At bukod doon, meron din nagsabi doon sa tarot na baka hindi na matapos ang termino ng Pangulo. Goods yan. Kung talaga naman si BP Sara ang uupo, wag lang nilang gagawing hocus-pocus. Baka mamaya mag-appoint sila, hindi pwede. Diyan sila magkakalintik-lintik. Mag-a-appoint kayo pag hindi nyo na kaya. Wow. Para saan? Di kayo maback to you. Mababack to you kayo pagdating ng 2028. Lahat ng mga bumangga kay BP Sara, abangan nyo. Ginalingan nyo ng husto Galingan nyo pa ng husto para pag na-back to you kayo, galingan din ni BP Sara. Lahat kayo dyan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, huwag mong kalimutan i-like, i-share. Bye-bye!